Okay, teka muna, alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Sa Metro Manila, malamig na rin, ha? Iate dyan ang ating resident meteorologist, si Mantani. Good morning po, Mantani. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Igan, at good morning mga kapuso. Unahin muna natin balita. Wala pong bagyo o anumang sama ng panahon sa loob o maging sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa mga oras na ito. At sa ngayon po, umiiral nga yung hanging amihan dyan sa northern at central Luzon, kaya malamig ang temperatura. At nakaka-apekto naman ang isang tail end ng cold front dyan po sa may southern Luzon. Dyan lalong-lalo sa may Bicol region, magdadala po itong mga pagulan sa mga nabanggit na lugar. Base sa datos ng weather company, yung nakikita nyo mga kulay na yan po yung mga pagulang dulot ng tail end at cold front. Sa Metro Manila, mababa po yung posibilidad ng pagulan mula umaga yan hanggang sa hapon, pero bahagyang tataas sa gabi. Yung ating init factor, medyo malinsangan pa rin, 35 degrees Celsius. At sa mga susunod na araw, asahan po natin na mayroon pang mga mahinang pagulan pagdating ng hapon, pero pagdating sa Martes at Miyerkules, asahan po yung mas maaliwala sa panahon. Sa Visayas, maging I am ready sa posibilidad ng mahinang pagulan, lalong-lalo na dito sa may eastern section, yan yung Samar, Leyte area, at sa ibang lugar, maaliwalas po yung panahon. May pagulan na thunderstorm din na maaaring maranasan sa ilang bahagi naman ng Mindanao, lalong-lalo na dito sa may northeastern corner, yung Caraga region, dyan po sa northern section, hanggang dito sa may bahagi ng Davao region. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mantani. Dinaan po sa panalangin, pagpapailaw at protesta ang pagsalubong sa unang anibersaryo ng pagkagupit ng Bagyong Yolanda sa Visayas. At narito ang report. Nagliwanag ang daan mula sa Tacloban Airport hanggang sa Barangay Tagpuro sa Tacloban City sa Leyte. Ang 20 kilometrong highway na puno ng kandila bilang paggunita sa unang anibersaryo ng hagupit ng Super Bagyong Yolanda. Isang cultural night naman ang isinagawa sa Palo, Leyte. Nagtanghal ng isang dula ang grupong PETA na pinamagatang Padayon. Umiikot ito sa istorya ng paghahanda para sa kalamidad. Umawit din ang Pinoy folk singer and composer na si Noel Cabangon. Pinailawan din muli ang mga bamboo light sa palibot ng Palo Cathedral na nasira ng bagyo. Sa Lanuza, Surigao del Sur, 1 minutong katahimikan at dasal ang kanilang inialay sa mga nasawi at biktima. Kasunod nito, nagpalipad sila ng mga sky lantern, hangad ng tuluyang pagbangon ng mga nasalanta. Pinailawan naman ng Matagaroa City sa Capiz ang Panay River. Matapos ang pagbibigay ng panalangin, nagpaanod sila ng mga kandila. 1 taon matapos ang trahedya, tuloy ang pagsibol ng mga istorya ng pagbangon. Sa kabila nito, hindi rin naiwasan ng mga biktima ng bagyo na isingit ang kanilang sama ng loob sa gobyerno. Sabi ni Secretary Panfilo Lacson, hindi Superman ang gobyerno. Ang rehabilitation at recovery plan ay posibleng abutin ng 2 hanggang 3 taon. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. From Mark, pumunta naman tayo ngayon sa ex ni Mark. Inamin po ni Jeneline Mercado na nakikipag-date na siya ngayon. Kwento ng Hot Mama sa Philippine Entertainment Portal, wala naman daw masama kung lumabas siya with someone dahil single siya. Pero sa identity ng kanyang mystery date, tikom ang bibig ng aktres. Natuto na daw siya sa kanyang mga previous experience. Hindi pa daw handa si Jen sa mga serious commitment. Sa ngayon, sa anak niyang si Alex Jez nakatuon ang kanyang atensyon. Samantala, oras na para sa mainit na chika, baby girl ni Mark Heras nag-celebrate ang kanyang first birthday. Yan ang chika sa atin ni Luan D. Luan? Yes, Igan, tama ka. Pumunta ka ba sa party? Hindi, ako naimbitahan. Sayang. Pero sabi nga ni Mark Heras, kakaiba daw ang pakiramdam na makita ang anak mo on her first birthday. Yan ang ikinuwento ng bad boy ng dance floor sa birthday celebration ng kanyang baby girl na si Ada Sofia Nicolette. Narito ang report. Bongga ang naging first birthday celebration ng anak ni Mark Heras sa si Ada Sofia Nicolette na ginanap kahapon sa isang events place sa Quezon City. Dagsarin ang mga bisita mula sa loob at labas ng showbiz at isa sa mga punong abala ay si Mark. Iba yung pakiramdam na parang na-overwhelm ako na parang
hindi naman ako masyadong naging emotional, pero alam mo parang deep inside, parang gusto mong umiyak. Gusto kong umiyak na parang first birthday. Diba? Parang, dati umattend ako sa mga first birthday ng mga inaanak ko, di ba? Ngayon parang, akin to. Akin, sa anak ko to, kay Ada lahat to. So ako naman, so happy. Time flies so fast. Parang kailan lang, ngayon ay may 1-year-old daughter na siya. Kaya malaki na rin daw talaga ang ipinagbago ng aktor. Todo kayo daw siya ngayon para kay Baby Ada at sa bawat trabahong iminibigay sa kanya, sineseryoso na niya. Pero paano kung ang proyekto medyo may pagka-daring at kailangan magpakita ng ilang maselang bahagi ng katawan? Gaya ng upcoming movie ni Mark na Cain at Abel, kung saan may mga sexy scene rin. Hindi ba siya nag-aalinlangan lalo pat babae ang anak niya at pwede itong mapanood ni Ada in the future? Sabi ko, baby, tingnan mo yung daddy mo. Sexy. Hindi, ako naman parang, I want Ada to be proud. Diba? Sabihin natin, hindi niya pa ma-appreciate ngayon yan. Pero, syempre, kahit ano pa siguro yung magawa kong project in the future, alam ko naman na magiging proud sa akin si Ada. Pero may isa raw pinangangambahan ngayon si Mark at ito ay kung dumating yung time at makahanap siya ng partner. Hindi lang ako. Kumbaga, kung sakaling meron ako ligawan in the future, dapat tanggap niya si Ada ng buong buo. Kasi kung hindi niya kaya tanggapin, hindi pwede. Tila mini reunion naman para sa Starstruck Batch 1 ang birthday ng anak ni Mark dahil dumalo rin ang mga kapwa niya alumni na parents na rin gaya ni Yasmin Curdy kasama si Ayesha, Cherise Solomon with her baby boy. Ang napabalitang hiwalay na sina Katrina Halili at Chris Lawrence, bagamat mailap sa kamera ang dalawa, ay present pa rin sila with their 2-year-old daughter Catrins. Mga kapuso, para hindi maging hassle ang pamimili ng regalo ngayong Pasko, may payo ang eksperto. Narito ang report. Sa pagbili ng panregalo, huwag nang magpaabot sa Christmas rush. Hassle ang dami ng tao nagsisiksikan sa mga malls at pamilihan, kaya naman ilang mga Christmas bazaars ang aming natagpuan at ngayon palang sari-saring good finds na ang pwede niyong pagpilian. Pero bago sumabak sa pamimili, payo ng mga eksperto maglista muna ng mga bibilhin bago sumabak sa shopping at sapat na pera lang ang dalhin. Para hindi kayo matempt sa pagbili nyo sa mga bazaar ng mga sobrang item, dapat magdala lang ng tamang amount ng money. Yan. Para sakto lang sa mga checklist ang mga dapat mong bilhin. Sa unang bazaar na aming pinuntahan sa Ortigas, Pasig, matitempt ka namang mapashopping sa mga sangkatutak na items. You could still haggle around. Okay? Kaya pwede kang tumawad, kumbaga. At pagpasok, nariyan ang mga panindang perfect pang regalo. Sa mga kikay, may mga shoes na mabibili for as low as 300 pesos. Ganon din ang mga damit na pambabae. Meron din t-shirt sa mga lalaki for 350 pesos at rubber shoes na mabibili sa halagang 500 pesos. May panregalo din dito for the kids na ang mga presyo naglalaro from 20 to 400 pesos. Ang next all-out sale nila ay sa December 12, 13 at 14 sa isang mall naman sa Makati. Really affordable yung prices and maraming products. Ang next stop natin, isang mall naman sa Quezon Avenue, Quezon City. Give love on Christmas Day sa inyong loved ones. Papaskuhin sila with personal touch gaya ng personalized towels na 45 to 55 pesos lang kada isa. May mga girly accessories din na 30 pesos at usong paracord accessories for men for just 80 pesos. Isa ring usong mug ngayon ang mason jars na mabibili rito mula 130 to 150 pesos. At ang mga anahaw bags na ito, gawang kamay daw at mula pa mismo sa Sorsogon na mabibili mula 100 to 800 pesos. Kung 100% Pinoy made naman ang inyong gustong iregalo sa bazaar na ito sa Makati, dumiretso. Nais namin iparating sa proyektong ito na ang mga produktong Pilipino ay tunay na may yabang. Gaya ng mga baby pillows, toys and clothes na ito na naglalaro ang presyo from 250 to 1,000 pesos. Ang mga long sleeves naman na ito akalaing imported pero sa design at quality ay truly Pinoy made. 990 pesos ang benta nila rito. Kung one of a kind bags naman ang bet ninyong panregalo, meron sila rito. Mula sa presyong 350 to 1,500 pesos, sulit na. Mas merry na ang pamimili ng regalo ko ang mga pagbibilhan ninyo gaya ng mga bazaars na ito na maraming pagpipilian at sa presyo panalong-panalo. Monday morning na naman mga kapuso, asahan na magsisikip ang mga lansangan dahil balik trabaho at eskwela na.
Kumusta naman kaya ang sitwasyon sa MRT sa mga oras na ito? Alamin sa live report ni Athena Imperial. Athena. Good morning, Ivan. Sa mga oras na ito ay nagkakarami na nga ang mga pasahero dito sa MRT North Avenue Station. Wala pa na mga gwardyang kinakailangan rito para i-control yung mga dumadating na tao. Pero parang dahil sa dami ng mga dumadating, nagkakaroon na, ng pila dito sa may baba ng EDSA. Pero ayun nga, wala pang pila on both sides. Dumako naman tayo dito sa EDSA. Medyo nagkakaroon na ng pagsikip itong daloy ng trapiko, mainly because of the people, yung mga passengers na bumababa dito sa tapat nga ng MRT station, either private yan or public utility vehicles. Pero meron na ngayong mga oras na ito, meron na po tayong MMDA traffic aid na tumutulong para naman na umusad at umabante itong mga sasakyan para naman hindi maabala yung ibang mga sasakyan na hindi naman magbababa ng pasahero dito sa MRT North Avenue Station. Samantala, yun namang mga pasaherong papunta ng Makati, yung diretso ng Makati, nandyan na rin po yung mga bus at coasters na diretso ng Makati. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa MRT North Avenue Station. Ivan. Salamat, Athena Imperial. Ibinida ni Pangulo Aquino ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa APEC Summit na isinasagawa po ngayon sa China. At bagamat hindi kasama sa agenda, nabanggit ng Pangulo ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Cara David. Sa unang araw ni Pangulong Noynoy Aquino sa Beijing, China para sa 22nd APEC Economic Leaders Meeting, humarap ang Pangulo sa mahigit 1,000 high-level business leaders. Pinapurihan ng Pilipinas sa tagumpay nito na mapalago ang ekonomiya sa loob ng maikling panahon. Sa kanyang talumpati sa APEC CEO Summit, sinabi ng Pangulo na ang pagsugpo sa korupsyon at pagbabago sa ilang budgeting processes ang nagdulot ng panibagong kumpiyansa sa Pilipinas, kaya napataas ang GDP growth nito at ngayon hindi na tayo sick man of Asia. We have proven good governance is good economics. We assure all of you our efforts will not stop here. We are looking to go from strength to strength. One way we are doing this is by making investments in our greatest resource, the Filipino people. Ang APEC ay binubuo ng 21 member countries kasama na ang China, Japan at Amerika. Halos kalahati ng kalakalan sa buong mundo ay umiikot sa rehiyong ito. Umaasa ang Pangulo na sa pamamagitan ng APEC Summit, makakahikayat pa tayo ng mas maraming foreign investors sa ating bansa. Bagamat Economic Forum ang APEC CEO Summit, hindi pa rin naiwasang mapag-usapan ng ilang isyong politikal, lalo na ang territorial issues sa China. Tiniyak naman ng Pangulo na sinisikap nilang maging maayos ang relasyon ng Pilipinas at China sa kabila ng sigalot dulot ng issue sa West Philippine Sea. Matatag naman daw kasi ang relasyon ng Pilipinas at China sa larangan ng kalakalan at turismo. We seek to have, again, harmonious relationships with everybody so that we can concentrate on solving a lot of domestic problems that have to be addressed now. And we actually firmly believe that without stability, prosperity is an impossibility. Mula dito sa Beijing, China, Cara David, GMA News. Samantala mga kapuso, kumalat po sa internet ang mga litrato ng anak ni Freddie Aguilar na si Megan na naka-neck brace. Ipinost ito ng kaibigan ni Megan na si Maria Silorio at sinabing binugbog umano si Megan ng kanyang live-in partner. Lumalabas na nangyari ang insidente madaling araw noong Sabado. Base po sa Facebook post, lasinggero umano ang nasabing live-in partner at nagiging bayolente tuwing nakakainom. Kahapon nakausap ng GMA News si Megan. Kinuwento niyang umano'y pambubugbog ng kinakasama. Ipina-blotter na po ni Megan sa pulisyang insidente. Pero hindi na raw niya itutuloy ang reklamo. Sa kopya po ng blotter na nakuha ng GMA News, hindi nakadetalye ang insidente. Pero nagkasundo na umano ang parehong partido na pag-uusapan nila ang hindi nila pagkakaunawaan. Sa ngayon, may barangay protection order si Megan para hindi siya basta-basta malapitan ng kinakasama. Wala pang pahayag ang kanyang live-in partner hanggang sa mga oras na ito. Sa balitang sports, pinatunayan ng Shakey's V-League Open Conference, defending champion Cagayan Valley Lady Rising Suns, kung bakit sila ang tinanghal na kampyon ng torneo. Matapos salunin ng Lady Troopers sa finals ng Game 2 finals. Sa men's division naman, isang do-or-die game ang inaabangan sa pagitan ng Sistema Active Smashers
at Instituto Estetica Manila Valley Masters. Narito ang report. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng V-League, nasaksihan ng mga fans ang men's division kung saan nagtapat ang Sistema Active Smashers at Instituto Estetica Manila Valley Masters sa best of 3 final series. Matinding blocking ang pinakita ng IEM sa Game 2 na nagtapos sa score na 3-2. Tabla ang men's division sa 1-all at kailangan pa ng do-or-die game. Next year, when we start the next season, we will have 3 conferences again. Because of the reaction we have received, we will include men's volleyball. Makapigil hininga din ang Finals Game 2 sa Women's Division kung saan nagtapat ang defending Open Conference champions na Cagayan Valley Lady Rising Suns at Philippine Army Lady Troopers. Partikular na sinubaybayan ng star player ng Army na si Rachel Andakis at si Aiza Maizo Pontillas na Cagayan Valley. Inabot ng 5 sets bago matapos ang laban at nawagi ang Lady Rising Suns sa score na 3-2. Bagamat kinabahan ay sinunod lang daw ng Lady Rising Suns ang kanilang game plan kahit alam nilang walang talo ang Lady Troopers bago pumasok sa finals. Ini-enjoy lang namin yung bawat set, yung bawat ginagalaw namin sa loob na sabi namin na magtulong-tulong lang kami para matapos namin yung game na to. Hinirang din si Pontillas bilang most valuable player at best scorer. Mapapanood ang V-League sa GMA News TV. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Samantala, nakatakda ng umuwi bukas sa mga Pinoy peacekeeper mula sa Liberia, isa sa mga bansa sa West Africa na apektado ng Ebola. Kahit wala naman dalang virus, sasailalim pa rin sila sa quarantine sa isang isla. Narito ang report ni Jam Sisante. Walang dapat ikabahala ang publiko sa pagbabalik Pilipinas ng Pinoy UN peacekeepers mula Liberia dahil lahat sila ay lumabas na negatibo para sa Ebola virus. Base sa medical screening ng UN, walang Ebola ang 108 Pinoy peacekeepers na darating sa Pilipinas. All were considered as no risk. Ibig sabihin na wala Ebola-free sila. Gayunpaman, bilang bahagi ng protocol ay isasailalim sila sa quarantine sa Caballo Island sa loob ng 21 araw. Ang isla sa may Manila Bay ay okupado ng Philippine Navy at sarado sa mga sibilyan. Meron ditong mga nakatambak na bala mula noong World War II pero ligtas naman daw ang lugar. Magiging komportable naman daw ang pananatili roon ng peacekeepers dahil merong mga lugar at equipment para sa pag-eehersisyo, wifi at air conditioning. Under observation lang sila. Actually may doktor din silang kasama. Nakikipagtulungan daw ang AFP sa DOH at PNP para sa pangangailangan medikal ng mga peacekeeper. Siniguro naman ng DOH na handa sila sakaling may magpakita ng sintomas ng Ebola. Wala raw dapat ipangamba. The community has nothing to worry about pagdating dito kasi baka naman ito nga baka yung mga ang dating parang merong sakit ito darating na to. No, they're perfectly healthy. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Magandang umaga mga igan. Tuloy-tuloy lang po ang biyahe ng MRT ngayong Monday morning. Kamusta natin ang pila sa North Avenue Station at may live report si Athena Imperial. Athena. Good morning, Igan. Sa mga oras na ito ay umabot na nga ang pila dito sa baba ng North Avenue Station. Dito sa may EDSA, kung mapapansin nyo ay 2 pila na yung nandito sa magkabilaan ko. At kanina nandun tayo sa banda doon papunta sa GMA ay umabot na ng halos 50 meters itong pila ng mga pasahero dito nga sa North Avenue Station. Kaya po sa mga kapusong papunta pa lang dito sa North Avenue Station para makasakay ng tren, ako ay magbaon po kayo ng marami-raming pasensya dahil pipila po kayo ng medyo matagal. Pero mabilis naman po itong pag-usad nitong mga pasahero. Magkabilaan po ay binibigyan ng tsansang makaakyat na para makasakay po ng tren. Samantala, dito naman po sa EDSA ay kumpara kaninang alas 6 ng umaga, medyo mas masikip yung daloy ng trapiko ngayon dahil mas marami nga yung bumababang mga pasahero dito mismo sa tapat nitong MRT North Avenue Station. At yan muna, Igan, ang pinakahuling balita mula rito sa Quezon City. Igan. Maraming salamat, Athena Imperial. Inilawan naman ng 100 talampaang Christmas tree sa Tagaytay. Kung mapapataan po kayo sa kalsada ng Calamba Road, kitang-kita ang higanting punong yan. Enjoy rin ang mga bata sa Malak Christmas Carnival bago ilawan po ang Christmas tree. Pirate team naman ang isang snowy Christmas tree sa Parañaque.
Maitaas na higit sa 80 talampakan ng Christmas display na napapaligiran po ng snow. Kapasipasin rin ang pirate ship ng display at si Santa Claus na game na nagpa-picture sa mga bata. Sa Albay naman, mabenta na makukulay ng Christmas decors gawa sa abaka. Tinatangkilik ng mga turista ang reindeer, Christmas balls, and lanterns. Pampawi ng pagod ang higanteng Santa Claus sa isang mall sa Tagbilaran City sa Bohol. Hindi kasi tulad ng ibang Santa display, naglalakad at umiikot ang Santa na ito. 21 feet lang naman ang kanyang taas. At ang mga bata, hindi alintana ang laki ni Santa at magilo pa silang nagpa-picture dito. Sa Cebu, isang dolphin ang napadpad sa dalampasigan sa Liloan. Ayon sa ilang residente, posibleng natamaan ang nguso ng dolphin ng matigas na bagay. Maliksi naman daw ang dolphin, ngunit pinangangambahang lumubha ang kanyang lagay kung hindi agad ito masusuri. Sa ngayon, nilagyan muna ng vest ang dolphin upang masigurong hindi maaanod. Dalawang pagsabog ang gumulantang sa Tomas Claudio Street sa Zamboanga City kagabi. Naganap ang unang pagsabog pasado alas 7 sa Magical Twins Videoke Bar and Massage Parlor. Dahil malapit sa istasyon ng pulis, agad nakaresponde ang bomb squad. Pero habang sinusuri ang isang bagahe, sumabog po ito. Isang pulis ang sugatan sa insidente. Agad namang pinawi ni Zamboanga City Mayor Ben Climaco ang pangamba ng mga magulang na kasali sa Boy Scouts of the Philippines Centennial Jamboree. Paniwala ng mga otoridad, isang diversionary tactic ng grupong Abu Sayyaf ang pagsabog kasunod ng operasyon ng militar laban sa bandidong grupo sa Basilan at Sulu. Naratiling may harang ilang lane sa ilang kalsada na isinasailalim po ngayon sa road repair at reblocking. Kasama rito ang Araneta Avenue, Mindanao Avenue, Congressional Avenue at CP Garcia sa Quezon City. May mga bukas din naman lanes kaya nadadaanan din ito ng mga sasakyan. Hanggang bukas pa ho ang road repair ng DPWH. Mga kapuso, nakapagpa-blotter at may barangay protection order na po si Megan matapos umanong bugbugin ang kanyang ka-live-in partner matapos niyang makipagkalas dito. Naging usap-usapan tuloy sa social media ang litratong ipinost naman ng kanyang kaibigan kung saan naka-neck brace ang anak ni Ka Freddy. Kaya naman ang tanong ng marami, Attorney Gabby, sakop ba ng Anti-Violence Against Women and Children Act or law ang kaso ni Megan gayong mag-live-in lamang sila at hindi pa mag-asawa? Well, of course. Yung sakop po ng Republic Act 9262 ay hindi limitado sa mga asawa lamang, whether legal or hindi, di ba? Okay. Kasama rito ang kahit na sino with whom the person has or had a sexual or dating relationship. Okay. Malinaw. So kahit na ex-boyfriend, dating karelasyon, kahit na walang commitment, kasama dito. At dahil ang wording nga ng batas ay hindi limitado sa mga lalaki lamang, maliwanag na ginagamit ng batas ang gender-neutral word na person na who has or had a sexual or dating relationship with a woman. So kasama din po dito ang tinatawag nating lesbian relationship. So ang proteksyon ng kababaihan sa ilalim ng Republic Act 9262 ay napakalawak ng saklaw, married, unmarried, babae, lalaki, basta lahat ng form of violence laban sa kababaihan, saklaw dito. Oo, pero syempre may ilan din na nagsasabi baka daw ito'y discrimination naman laban sa kalalakihan. Dapat daw may equal protection rights din ang mga lalaki sa batas, hindi ba? Well, nasagot na to sa kaso ng Garcia versus Judge Drilon. At ito ay isang kaso na umabot sa Korte Suprema at si Justice Bernabe ang sumulat dito. Dahil nga daw, sa kasong to, ang pakiramdam ng lalaking asawa ay napakadehado niya sa proteksyon na binigay sa asawa niya. Kasi sa pamamaraan ng mga protection order, sinigurado ng korte halimbawa, talagang protektado yung babae, yung pagpasok sa bahay, paggamit ng kotse, yung restraining order na bawal lumapit sa asawa at mga anak, yung lalaki, basta napakahaba ng protection order. So sinabi ng korte ng isang batas tulad ng Republic Act 9262, pinasa po yan dahil meron talagang unequal na relasyon sa mga babae at lalaki at based sa mga statistics, talagang madalas ang usual na biktima ang kababaihan sa mga acts of violence mula
sa mga kalalakihan. At kung meron nga daw mga kaso ng husband abuse, usually naman ito ay dahil umaalma na rin lamang ang isang babae matapos ng matagal na pagtiis sa lalaking umaabuso sa kanya o yung tinatawag nga nating battered wife syndrome. Oo, tama naman yun, di ba? Meron namang mas matimbang na batas para sa mga kababaihan. Pero ang sinasabi nga nila, pwede daw bang magsampa ng iba pang kaso, at least on the case ng mga nabubugbog na babae? Physical injuries, halimbawa, ano, pwede ba yun? Actually, sa ilalim ng Republic Act 9262, kasama na dito yung kaso ng physical injuries. Ang mabuti lamang ay mas pinataas ang penalty sa ilalim ng anti-vowsy law kaysa sa usual na kaso ng physical injuries. So halimbawa po, kung ang kaso ay for slight physical injuries lamang, kasi nga maraming gradation sa batas natin, kung hindi ka masyadong binugbog, slight physical injuries lamang. Sa ilalim po ng Revised Penal Code, 30 araw lamang ang penalty na maximum. Pero kung i-file ang kaso sa ilalim ng anti-vowsy law, hanggang 6 na buwan ang penalty. At ganun din, for less serious and serious physical injuries, mas malaki by 1 degree ang penalty ng kulong. Pero syempre, kung sinabi ng asawa, ako ang binugbog, pwede rin siyang mag-file ng physical injuries, pero mas mababa ang penalty. O yan, sana may mga natutunan tayong mga kababaihan, and syempre mga kalalakihan. Thank you very much for the info. Maraming salamat. Yan po naman si Attorney Gabby. Okay, teka muna, alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Sa Metro Manila, malamig na rin, ha? Iate dyan ang ating resident meteorologist, si Mantani. Good morning po, Mantani. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Igan, at good morning mga kapuso. Unahin muna natin balita. Wala pong bagyo, anumang sama ng panahon sa loob o maging sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa mga oras na ito. At sa ngayon po, umiiral nga yung hanging amihan dyan sa northern at central Luzon, kaya malamig yung temperatura. At nakaka-apekto naman ang isang tail end ng cold front dyan po sa may southern Luzon. Dyan lalong-lalo sa may Bicol region, magdadala po ito mga pagulan sa mga nabanggit na lugar. Base sa datos ng weather company, yung nakikita nyo mga kulay na yan po yung mga pagulang dulot ng tail end at cold front. Sa Metro Manila, mababa po yung posibilidad ng pagulan mula umaga yan hanggang sa hapon, pero bahagyang tataas sa gabi. Yung ating init factor, medyo malinsangan pa rin, 35 degrees Celsius. At sa mga susunod na araw, asahan po natin na meron pang mga mahinang pagulan pagdating ng hapon, pero pagdating sa Martes at Miyerkules, asahan po yung mas maaliwalas na panahon. Sa Visayas, maging I am ready sa posibilidad ng mahinang pagulan, lalong-lalo na dito sa may eastern section. Yan yung Samar, Leyte area. At sa ibang lugar, maaliwalas po yung panahon. May pagulan na thunderstorm din na maaaring maranasan sa ilang bahagi naman ng Mindanao, lalong-lalo na dito sa may northeastern corner, yung Caraga region, dyan po sa northern section, hanggang dito sa may bahagi ng Davao region. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mantani! Dinaan po sa panalangin, pagpapailaw at protesta ang pagsalubong sa unang anibersaryo ng pagagupit ng Bagyong Yolanda sa Visayas. At narito ang report. Nagliwanag ang daan mula sa Tacloban Airport hanggang sa Barangay Tagpuro sa Tacloban City sa Leyte. Ang 20 kilometrong highway na puno ng kandila bilang paggunita sa unang anibersaryo ng hagupit ng Super Bagyong Yolanda. Isang cultural night naman ang isinagawa sa Palo, Leyte. Nagtanghal lang isang dula ang grupong PETA na pinamagatang Padayon. Umiikot ito sa istorya ng paghahanda para sa kalamidad. Umawit din ang Pinoy folk singer and composer na si Noel Cabangon. Pinailawan din muli ang mga bamboo light sa palibot ng Palo Cathedral na nasira ng bagyo. Sa Lanuza, Surigao del Sur, 1 minutong katahimikan at dasal ang kanilang inialay sa mga nasawi at biktima. Kasunod nito, nagpalipad sila ng mga sky lantern, hangad ng tuluyang pagbangon ng mga nasalanta. Pinailawan naman ng mga taga-Roa City sa Capiz ang Panay River. Matapos ang pagbibigay ng panalangin, nagpaanod sila ng mga kandila. 1 taon matapos ang trahedya, tuloy ang pagsibol ng mga istorya ng pagbangon. Sa kabila nito, hindi rin naiwasan ng mga biktima ng bagyo na isingit ang kanilang sama ng loob sa gobyerno. Sabi ni Secretary Panfilo Lacson, hindi Superman ang gobyerno. Ang Rehabilitation at Recovery Plan
ay posibleng abutin ng 2 hanggang 3 taon. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. From Mark, pumunta naman tayo ngayon sa ex ni Mark. Inamin po ni Jeneline Mercado na nakikipag-date na siya ngayon. Kwento ng Hot Mama sa Philippine Entertainment Portal, wala naman daw masama kung lumabas siya with someone dahil single siya. Pero sa identity ng kanyang mystery date, tikom ang bibig ng aktres. Natuto na daw siya sa kanyang mga previous experience. Hindi pa daw handa si Jen sa mga serious commitment. Sa ngayon, sa anak niyang si Alex Jez nakatuon ang kanyang atensyon. Samantala, oras na para sa mainit na chika, baby girl ni Mark Heras nag-celebrate ang kanyang first birthday. Yan ang chika sa atin ni Luan D. Luan? Yes, Egan, tama ka. Pumunta ka ba sa party? Hindi ako naimbitahan. Sayang. Pero sabi nga ni Mark Heras, kakaiba daw ang pakiramdam na makita ang anak mo on her first birthday. Yan ang ikinuwenta ng bad boy ng dance floor sa birthday celebration ng kanyang baby girl na si Ada Sofia Nicolette. Narito ang report. Bongga ang naging first birthday celebration ng anak ni Mark Heras sa si Ada Sofia Nicolette na ginanap kahapon sa isang events place sa Quezon City. Dagsa rin ang mga bisita mula sa loob at labas ng showbiz at isa sa mga punong abala ay si Mark. Iba yung pakiramdam na parang na-overwhelm ako na parang hindi naman ako masyadong naging emotional pero alam mo parang deep inside parang gusto mong umiyak. Gusto kong umiyak na parang first birthday. Dati umattend ako sa mga first birthday ng mga inaanak ko, di ba? Ngayon parang akin to. Sa anak ko to, kaya Ada lahat to. So ako naman, so happy. Time flies so fast. Parang kailan lang ngayon ay may 1-year-old daughter na siya. Kaya malaki na rin daw talaga ang ipinagbago ng aktor. Todo kayo daw siya ngayon para kay Baby Ada at sa bawat trabahong iminibigay sa kanya, sineseryoso na niya. Pero paano kung ang proyekto medyo may pagka-daring at kailangan magpakita ng ilang maselang bahagi ng katawan? Gaya ng upcoming movie ni Mark na Cain at Abel, kung saan may mga sexy scene rin. Hindi ba siya nag-aalinlangan lalo pat babae ang anak niya at pwede itong mapanood ni Ada in the future? Sabihin ko, baby, tingnan mo yung daddy mo. Sexy. Hindi, ako naman parang, I want Ada to be proud. Diba? Sabihin natin, hindi niya pa ma-appreciate ngayon yan. Pero, syempre, kahit ano pa siguro yung magawa kong project in the future, alam ko naman na magiging proud sa akin si Ada. Pero may isa raw pinangangambahan ngayon si Mark at ito ay kung dumating yung time at makahanap siya ng partner. Hindi lang ako. Kumbaga, kung sakaling meron ako ligawan in the future, dapat tanggap niya si Ada ng buong buo. Kasi kung hindi niya kaya tanggapin, hindi pwede. Tila mini reunion naman para sa Starstruck Batch 1 ang birthday ng anak ni Mark dahil dumalo rin ang mga kapwa niya alumni na parents na rin gaya ni Yasmin Curdy kasama si Ayesha, Cherise Solomon with her baby boy. Ang napabalitang hiwalay na sina Katrina Halili at Chris Lawrence, bagamat mailap sa kamera ang dalawa, ay present pa rin sila with their 2-year-old daughter Catrins. Mga kapuso, para hindi maging hassle ang pamimili ng regalo ngayong Pasko, may payo ang eksperto. Narito ang report. Sa pagbili ng panregalo, huwag nang magpaabot sa Christmas rush. Hassle ang dami ng tao nagsisiksikan sa mga malls at pamilihan, kaya naman ilang mga Christmas bazaars ang aming natagpuan at ngayon pa lang sari-saring good finds na ang pwede niyong pagpilian. Pero bago sumabak sa pamimili, payo ng mga eksperto maglista muna ng mga bibilhin bago sumabak sa shopping at sapat na pera lang ang dalhin. Para hindi kayo matempt sa pagbili nyo sa mga bazaar ng mga sobrang item, dapat magdala lang ng tamang amount ng money. Yan. Para sakto lang sa mga checklist ang mga dapat mong bilhin. Sa unang bazaar na aming pinuntahan sa Ortigas, Pasig, matitempt ka namang mapashopping sa mga sangkatutak na items. You could still haggle around. Okay? Pwede kang tumawad, kumbaga. At pagpasok, nariyan ang mga panindang perfect pang regalo. Sa mga kikay, may mga shoes na mabibili for as low as 300 pesos. Ganon din ang mga damit na pambabae. Meron din t-shirt sa mga lalaki for 350 pesos at rubber shoes na mabibili sa halagang 500 pesos. May panregalo rin dito for the kids na ang mga presyo naglalaro from 20 to 400 pesos. Ang next all-out sale nila ay sa December 12, 13 at 14 sa isang mall naman sa Makati. Really affordable yung prices and maraming products.
Ang next stop natin, isang mall naman sa Quezon Avenue, Quezon City. Give love on Christmas Day sa inyong loved ones. Papaskuhin sila with personal touch gaya ng personalized towels na 45 to 55 pesos lang kada isa. May mga girly accessories din na 30 pesos at usong paracord accessories for men for just 80 pesos. Isa ring usong mug ngayon ang mason jars na mabibili rito mula 130 to 150 pesos. At ang mga anahaw bags na ito, gawang kamay daw at mula pa mismo sa Sorsogon na mabibili mula 100 to 800 pesos. Kung 100% Pinoy made naman ang inyong gustong iregalo sa bazaar na ito sa Makati, dumiretso. Nais namin iparating sa proyektong ito na ang mga produktong Pilipino ay tunay na may yabang. Gaya ng mga baby pillows, toys and clothes na ito na naglalaro ang presyo from 250 to 1,000 pesos. Ang mga long sleeves naman na ito akalaing imported pero sa design at quality ay truly Pinoy made. 990 pesos ang benta nila rito. Kung one-of-a-kind bags naman ang bet ninyong panregalo, meron sila rito. Mula sa presyong 350 to 1,500 pesos, sulit na. Mas merry na ang pamimili ng regalo kung ang mga pagbibilhan ninyo gaya ng mga bazaars na ito na maraming pagpipilian at sa presyo, panalong-panalo. Monday morning na naman mga kapuso, asahan na magsisikip ang mga lansangan dahil balik trabaho at eskwela na. Kumusta naman kaya ang sitwasyon sa MRT sa mga oras na ito? Alamin sa live report ni Athena Imperial. Athena. Good morning, Ivan. Sa mga oras na ito ay nagkakarami na nga ang mga pasahero dito sa MRT North Avenue Station. Wala pa na mga gwardyang kinakailangan rito para i-control yung mga dumadating na tao. Pero parang dahil sa dami ng mga dumadating, nagkakaroon na, ng pila dito sa may baba ng EDSA. Pero ayun nga, wala pang pila on both sides. Dumako naman tayo dito sa EDSA. Medyo nagkakaroon na ng pagsikip itong daloy ng trapiko. Mainly because of the people, yung mga passengers na bumababa dito sa tapat nga ng MRT station. Either private yan or public utility vehicles. Pero meron na ngayong mga oras na ito, meron na po tayong MMDA traffic aid na tumutulong para naman na umusad at umabante itong mga sasakyan para naman hindi maabala yung ibang mga sasakyan na hindi naman magbababa ng pasahero dito sa MRT North Avenue Station. Samantala, yun namang mga pasaherong papunta ng Makati, yung diretso ng Makati, nandyan na rin po yung mga bus at coasters na diretso ng Makati. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa MRT North Avenue Station. Ivan. Salamat, Athena Imperial. Ibinida ni Pangulo Aquino ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa APEC Summit na isinasagawa po ngayon sa China. At bagamat hindi kasama sa agenda, nabanggit ng Pangulo ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Cara David. Sa unang araw ni Pangulong Noynoy Aquino sa Beijing, China para sa 22nd APEC Economic Leaders Meeting, humarap ang Pangulo sa mahigit 1,000 high-level business leaders. Pinapurihan ng Pilipinas sa tagumpay nito na mapalago ang ekonomiya sa loob ng maikling panahon. Sa kanyang talumpati sa APEC CEO Summit, sinabi ng Pangulo na ang pagsugpo sa korupsyon at pagbabago sa ilang budgeting processes ang nagdulot ng panibagong kumpiyansa sa Pilipinas kaya napataas ang GDP growth nito at ngayon hindi na tayo sick man of Asia. We have proven good governance is good economics. We assure all of you our efforts will not stop here. We are looking to go from strength to strength. One way we are doing this is by making investments in our greatest resource, the Filipino people. Ang APEC ay binubuo ng 21 member countries kasama na ang China, Japan at Amerika. Halos kalahati ng kalakalan sa buong mundo ay umiikot sa rehiyong ito. Umaasa ang Pangulo na sa pamamagitan ng APEC Summit, makakahikayat pa tayo ng mas maraming foreign investors sa ating bansa. Bagamat Economic Forum ang APEC CEO Summit, hindi pa rin naiwasang mapag-usapan ng ilang isyong politikal, lalo na ang territorial issues sa China. Tiniyak naman ng Pangulo na sinisikap nilang maging maayos ang relasyon ng Pilipinas at China sa kabila ng sigalot dulot ng issue sa West Philippine Sea. Matatag naman daw kasi ang relasyon ng Pilipinas at China sa larangan ng kalakalan at turismo. We seek to have, again, harmonious relationships with everybody so that we can concentrate on solving a lot of domestic problems that have to be addressed now. And we actually firmly believe that without stability, prosperity is an impossibility. Mula dito sa Beijing, China, Cara David, GMA News.
Samantala mga kapuso, kumalat po sa internet ang mga litrato ng anak ni Freddie Aguilar na si Megan na naka-neck brace. Ipinost ito ng kaibigan ni Megan na si Maria Silorio at sinabing binugbog umano si Megan ng kanyang live-in partner. Lumalabas na nangyari ang insidente madaling araw noong Sabado. Base po sa Facebook post, lasinggero umano ang nasabing live-in partner at nagiging bayolente tuwing nakakainom. Kahapon nakausap ng GMA News si Megan. Kinuwento niyang umano'y pambubugbog ng kinakasama. Ipina-blotter na po ni Megan sa pulisyang insidente. Pero hindi na raw niya itutuloy ang reklamo. Sa kopya po ng blotter na nakuha ng GMA News, hindi nakadetalye ang insidente. Pero nagkasundo na umano ang parehong partido na pag-uusapan nila ang hindi nila pagkakaunawaan. Sa ngayon, may barangay protection order si Megan para hindi siya basta-basta malapitan ng kinakasama. Wala pang pahayag ang kanyang live-in partner hanggang sa mga oras na ito. Sa balitang sports, pinatunayan ng Shakey's V-League Open Conference, defending champion Cagayan Valley Lady Rising Suns, kung bakit sila ang tinanghal na kampyon ng torneo. Matapos salunin ng Lady Troopers sa finals ng Game 2 finals. Sa men's division naman, isang do-or-die game ang inaabangan sa pagitan ng Sistema Active Smashers at Instituto Estetica Manila Valley Masters. Narito ang report. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng V-League, nasaksihan ng mga fans ang men's division kung saan nagtapat ang Sistema Active Smashers at Instituto Estetica Manila Valley Masters sa best-of-3 final series. Matinding blocking ang pinakita ng IEM sa Game 2 na nagtapos sa score na 3-2. Tabla ang men's division sa 1-all at kailangan pa ng do-or-die game. Next year, when we start the next season, we will have 3 conferences again. Because of the reaction we have received, we will include men's volleyball. Makapigil hininga din ang finals Game 2 sa women's division kung saan nagtapat ang defending Open Conference champions na Cagayan Valley Lady Rising Suns at Philippine Army Lady Troopers. Partikular na sinubaybayan ng star player ng Army na si Rachel Andakis at si Aiza Maiso Pontillas na Cagayan Valley. Inabot ng 5 sets bago matapos ang laban at nawagi ang Lady Rising Suns sa score na 3-2. Bagamat kinabahan ay sinunod lang daw ng Lady Rising Suns ang kanilang game plan kahit alam nilang walang talo ang Lady Troopers bago pumasok sa finals. Ini-enjoy lang namin yung bawat set, yung bawat ginagalaw namin sa loob na sabi namin na magtulong-tulong lang